Yung pagpapatawad kasi doon sa mga tao talaga na nakakaalitan natin. Sa totoo lang nakakagaan talaga ng loob yun, eh. Kasi parang nag-o-occupy kasi yan sa utak mo. Pero ngayon kung maire-release mo yun, kung mapapatawad mo sila ng talagang tao sa puso o natutunan mo silang patawarin, kumbaga ang laking gaan nun. Kasi hindi mo na siya iisipin palagi or hindi nasasama yung loob mo. Hi guys! Welcome back sa ating podcast, Ministry Matters! Ako nga pala si Kuya Ren. Twinkle? Ate Kim? At Kuya Eman. Ayan, kamusta naman? Kamusta ang buhay natin? Kamusta Okay lang yung mga week natin na parang di ko Good alam start. kung okay naman ba? Kamusta yung mga ano natin, mga activities natin sa school? Kel, kamusta sa school? Okay lang. Ayun, enjoy. Salamat. May mga program. Yeah, may program. Enjoy naman. Ay, pasalamatan muna natin yung mga ating mga supporters. Yung mga ganun, Oo, supporters. Oo, supporters natin na walang sawang pagsusupports. Yung mga nag-share yan, like and subscribe. Ay, oo, sa mga nag-share, grabe. Maraming salamat. Sobrang salamat Thank you. sa lahat nag-share kasi parang ako yung 5 dun. Parang nag-comment pa ako isa doon. Anyway. Pero salamat, no? Salamat sa mga nagsumusuport at patuloy na nandyan. Ayun na nga, yung topic natin, napakaganda, no? Oo. Pero bago natin simulan yon, tayo muna ay manalangin. Dakilang mapagpalang Panginoon na sa taas ng kalangitan, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na patuloy nyo kaming ginagabayan at binibigyan ng gandang kalusugan, maganda rin ng panahon sa aming pag-aaral, Panginoon, at sa aming mga i-discuss ay may pulot kaming lesson or matutunan namin ng Panginoon ang mga bagay na ito at bigay din tulong sa iba. Na Panginoon, patawarin kami sa aming mananggawang pagkukulang at pagkasala sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, yun. Ang ating topic ngayon is why is it difficult to love our enemies? Yun. Bakit nga ba mahirap magmahal ng isang taong kaaway natin, 'di ba? Kung pagpapatawad lang mahirap, paano pa kaya ang mahalin, 'di ba? Medyo mahirap yung sitwasyon na yan. Kasi sa totoo lang, parang ang hirap talaga na mahalin yung kaaway mo, di ba? Parang ang bigat, ba't kailangan mo pang mahalin, di ba? Parang sa Bible mo lang maririnig kasi yun eh. Definition pa lang, kaaway nga, di ba? Oo, Yeah. bakit mo mamahalin, di ba? Kumbaga kung puti ka itim yun, no? Oo. Paano ka, Parang Conflict ang ba? hirap eh. Kumbaga sa typical na tao, parang bakit? Ano pang purpose? Oo, Bakit anong mo purpose, mamahalin di ba? pa yun? Bakit? Nakagawa na Parang nga sa'yo. na-damage Kaya ka nga. na. Diba? Siyempre nakagawa na nga ng masama sa'yo, 'di ba? Pero ano ba yung ano ba yung ibig sabihin nung love your enemies? Para sa inyo, ano ba yung ibig sabihin ng love your enemies? Ano ba yun? Dapat ano talaga, yung kunyari I-hug mo. magiging kayo. Hindi Magiging naman. kayo. So, sa love your enemies kasi, sabi dito, to show compassion, to show kindness, and to show forgiveness sa isang tao. Kapag nakagawa siya ng kamalian sa'yo. Pero napakahirap ng compassion, kindness, di ba? Parang ang Sobrang hirap kasi. perfect na Ang ng hirap tao. nung ganun na love your enemies. Bakit ba tayo nag-topic nito? Ang hirap pala na. Parang ikaw din. Ang mismo. hirap pala na itong ano na to. Pero ang bigat kasi nung topic na yun, love your enemies. Parang para sa panahon yun, kalokohan yan. Parang, Oo. Kaya bakit ko yun mamahalin? Sama-sama ng ugali niyan. Chinichismis ako niyan palagi. Di ba? Parang mga ganun. Bakit ako magsasalita ng mabuti para sa kanya? Pero, syempre, bilang isang Kristiyano, dapat talaga matutunan natin yun. Kasi kung titignan natin yung kung paano namuhay si Jesus, kumbaga talagang sa totoo lang mahirap eh. Mahirap talaga. Pero tingnan natin kung paano ba dapat or ano ba dapat yung mga dapat natin gawin. Bakit nga ba mas madali yung magalit kesa mag-forgive? Yung parang gumanti. No? Kasi may mga kasabihan na gaganti na lang ako. Para same kami ng feeling kesa mag-forgive, di ba? Parang kung ikaw mismo yung nakaranas nung paghihirap na yun, syempre gaganti ka din. Pero dito kasi sinasabi na bakit nga ba mas madali ang magalit kesa mag-forgive sa isang tao? Kasi sa mga tao parang nature na natin yun na Oo. Parang response na natin yun eh. No? Reaction ba? Tatabla tayo. Parang na yun eh. Parang yun na yung default na. Parang hindi ka default. papaapi. Like, sinuntok mo, sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Yun yung nagiging feeling natin pag kulang tayo sa ayun nga, compassion or sa love or sa pag-intindi sa mga tao. Yun agad yung magiging response natin. Kaya sinigawan tayo. Sisigawan mo din.
O ano pa, hanggang sa nagsisigawan na kayo parehas. Ano, hindi mo man lang maisip na ano, oo, sinigawan ka pero tao din naman 'yan. Parang may ano din naman 'yan, may puso din naman 'yan na baka yung damage na in-inflict niya sa'yo baka pagbalik mo mas malaki pa yung damage, parang laro, eh, 'no? May damage May balik. May parang damage ka. imbis gusto mo lang tumabla pero hanggang sa ano, sumobra na ta's bumalik din sa'yo, ayun tuloy-tuloy na ano. Nagantihan. Naging Oo, gantihan na lang. Tama naman sinabi ni Emma na na parang response kasi natin yun, eh. Natural. Oo, na kapagka may nagalit sa'yo or may nakagawa sa'yo ng masama, matik magagalit ka din, eh. Hindi parang ewan ko lang, kung sino, hindi ko lang kung si Inkel gano'n kabait na pagka yung pagka may nakamali sa kanya, 'pag may Okay nagkamali lang. sa Wala kanya, lang. "Okey Okay lang, lang, kapatid, kapatid. Okay Sige, lang. tuloy mo lang. Naintindihan Pero kita." kasi 'di ba, Oo. ang temper ng isang tao limited lang. Oo, Kung sa bad totoo trip mo sa lang. araw na yun, Saka tapos na bad trip mo oo. pa, wala na yun. Triggered. Saka ano talaga siya, nature talaga siya. Kahit naman siguro sa hayop, 'di ba, 'pag parang 'pag sinaktan mo yung hayop, 'di ba, siyempre Lalaban siya. lalaban 'yan. Oo. Pero parang hindi kasi gano'n yung ano, yung gusto mangyari ni Lord sa atin. Oo, siyempre naman. Kumbaga kasi siya yung siyempre siya nagsabi ng love your enemy, 'di ba? Parang ang ano kasi dun na dapat matuto tayo na mag-forgive lalo na dito sa mga kaaway natin. Paano ba yun? Lagi ba yung 'di ba parang magfo-forgive lang naman tayo 'pag may kaaway tayo, tama ba? Or hindi naman, may nagkakamali naman sa'tin o sabagay may nagkakamali naman sa'tin minsan na hindi naman natin talaga totally kaaway, eh. Sabihin natin kasama natin sa pamilya, 'di ba? Minsan pagka nagkamali sa'yo or may nasabi sa'yong masama or tapos napatunayan mo naman na tama ka, nakakapag-forgive ka naman, 'di ba? Pero totally hindi mo siya kaaway, nakagawa lang sa'yo. Pero ito kasi dito enemies talaga yung sinabi. Ibig sabihin malala yung Oo. ano, walang ano 'yan, walang sabihin na parang kamag-anak mo or may ano kayo, may samahan talaga kayo. Kumbaga sabihin natin na Nagpang-abot oo, kayo. talagang Oo. Yung tipong enemies talaga 'to. nagkabaranggayan na, Oo. gano'n. Ewan ko lang, pero parang napansin ko kasi sa'tin, parang usually tampuhan or Oo, sabihin natin may saglit lang. nasabi sa'yong masama, ganyan, ikaw kilala mo. Hindi siya totally enemies, 'pag sinabi kasing enemies talagang masama yung loob mo sa kanya, eh. Kumbaga giyera. Parang oo, 'di Oo, ba? gera Labanan, na eh. 'to. Iba talaga yung ano, eh, yung Pero usually sa mga ano yan, eh, relatives. Oo, 'di ba? Uso yun yung mga Agaw gano'n. ng lupa. agawan lupa. Ay, mga gano'n. Kasi 'di ba, hindi mo naman minsan nga hindi mo na-expect na ang enemy mo, ka-relative mo, 'di ba? Oo. Yun yung mga Sabagay, unexpected. meron din naman talaga na yung talagang parang ang sama-sama na ng loob nila sa tao na yun or talagang tinuturing talaga nila na Kaaway enemies. Pero na. nakakatuwa lang kasi, katulad nga nung nagtanong ako sa inyo, parang sa atin bilang isang Kristiyano, hindi natin talaga na-experience yung gano'n na Yung sobrang yung bigat. sobrang bigat na, may kaaway talaga ako. Talaga yung parang 'pag nakita mo siya masama talaga loob ko dito, galit ako dito, eh. Parang wala naman, yun yung nakakatuwa. Hindi ko alam kung siguro sa mga nanonood sa'tin kung meron talaga silang mga nagiging enemies talaga na ano, ewan ko lang, kasi may iba kasi na meron talaga, na Mm. galit talaga sila. Kumbaga siguro malalim yung Galit. dahilan kaya nagkakaroon sila ng gano'ng sama ng loob sa isang tao. So, meron ba mga times na hindi okay para sa inyo na mag-forgive sa isang tao? Yung forgive daw na, eto sabihin natin sa ano, sa relationship o sabihin natin sa mag-jowa, 'di ba? Para kasing minsan hindi gano'n kabilis, eh, mag-forgive, 'di ba? Parang yung iba sinasabi nila na it takes time pa daw Mm. para maghilom yung yung Sama ng sugat, loob. mga gano'n. 'Di ba parang ano naman yun, yung tinanong ni Engel kanina kung okey lang ba na Oo. kung 'wag mag-forgive, parang hindi kasi advice ng Panginoon na hindi tayo mag-forgive, Oo. eh. Pero sabihin natin na bigyan natin ng time kasi hindi Oo. naman gano'n kabilis yun lalo na kung malalim naman yung sugat na iniwanan sa'yo. Grabe. Lalo naman kung ano, 'di ba? Kung talagang, malala yung pinagdaanan mo dahil dun sa taong yun. Puwede naman na ano na 'wag muna, unti-unti. Nagpa-process naman yun, eh. Darating yung panahon talaga lalo na siyempre kung Time hingi ka na. ng tulong sa Panginoon para mapatawad yung tao na yun. Kasi may mga gano'ng senaryo, eh, 'no, na kumbaga hindi naman kaya agad. Ewan ko kung sino yung kayang pagka
Kung mga minor lang na problema, kunyari si Emma naubusan mo ng ulam. Pagdating sa "Ba't wala na akong ulam?" Gaganon. Tas nagalit. Tapos Asan yung sabi, ulam? "Ay sorry, gutom na din kasi ako, naubos ko, sa'yo na pala yun." Ta's gano'n siguro puwedeng sasabihin ni Eman, "Ah, sige okey lang." Gaganon. Puwede siguro yun, pero kung medyo malalim yung pinanggagalingan, minsan talaga nag-ano, take time talaga bago mag-ano. May ano lang din kasi talaga, may limit. Like, kahit Hmm. naman si Lord, 'di ba, na ano, sa Bible, may times na nasagad din yung ano niya, yung mercy niya Yung sa pasensya. oo, 'di ba? Like, minsan dadating din yung judgment or ija-judge mo din, na hindi naman sa hindi mo siya papatawarin, pero minsan kasi parang gusto niyang mapatawad mo siya para makipag-reconnect sa'yo. Then, uulitin niya lang. Parang hindi Oo. naman siya natututo dun sa ano, Sa Oo. sa mga ginagawa niya. ginawa niya sa'yo. Parang, ayun, papatawarin mo siya tapos hindi naman siya na ano, Cut off gaganon mo na pa, lang. oo. Tigil O, mo 'di na ba lang. yung kaya nga may cancel yung culture cut-off. tayo, kasi parang ekis ka na, dun ka na sa far away, 'di ba? Para sa far away. Oo, pero hindi kasi nga yan yung ano, yung Mm. tinuro sa ating character ni Jesus, 'di ba? Like, siya kahit sa lupa, 'di ba, parang bumaba siya sa lupa, pero anong ginawa sa kanya? Parang tayo na nga ililigtas niya din. Ano pa rin, tayo pa din yung nagpako sa kanya, gano'n. Na yung forgiveness sa character, yung maging mapagpatawad, mahirap siyang ma-achieve, pero dapat sa pang-araw-araw lagi tayong nag-i-strive na maging mapagpatawad tayo sa mga tao. Sa'kin naman, parang ano yan, yun nga yung sinasabi ni Lord na may limitation. Kasi nga, yun nga binibigyan tayo ng chances para magbago araw-araw. Gano'n din sa mga nakagawa sa'tin na binibigyan tayo kaya tayo pina-forgive ng ibang tao na nagawa natin ng kasalanan kasi binibigyan tayo ng chances, yun lang yun. Dahil gusto nilang makita yung pagbabago sa personality and attitude natin. So kung naano natin yung limitation nila, tapos na, ubos na, yun na yung time na wala na, as in hindi na applicable yung forgiveness. Parang sa ano yan, 'di ba, pagka may mga halimbawa sa parents nagawan mo siya ng ano, yung 'pag makukulit yung mga bata ganyan. Mm. Kapagka 'di ba ang limitation ng parents kapagka sobrang kulit mo na, so nagagalit na sila. So gano'n din sa Panginoon kapagka nakikita na tayo ng bad behavior, yun nagagalit din ang Panginoon sa'tin. Kaya minsan, mapapansin mo merong lesson na mare-receive ka. Pero paano kaya natin kasi minsan hindi naman, siyempre yung mga kaaway natin, hindi naman natin sila dadala ng bulaklak, 'di ba? Pero paano natin yung kumbaga first step, paano natin sila i-approach na kumbaga walang hostility? Hostility? Wow, Grabe. deep Kumbaga, word. alam mo yun, mafe-feel nila na ano, na hindi wala kang intention na like, Plastic. oo, hindi na manira. Gusto mo lang talaga, kunyari, kasi hindi naman maiwasan, kunyari, katrabaho mo, 'di ba? Siyempre, kailangan mo pa din siya kausapin, 'di ba? Kahit inutangan ka niya, tapos tinakbuhan ka. Kaya parang kahit na yung kumbaga paano tayo mag-a-approach sa mga Oo. nakakasama natin ng loob Oo. or yung mga may atraso sa atin. Mm. Parang ang hirap nung ano na yun, nung tanong mo na yun. Kasi kumbaga analogy, kumbaga kunyari sheep ka tas pumunta ka dun sa mga leon, sa mga lugar na leon. 'Di ba parang paano mo yun, paano mo approach yung mga Magpaka-leon ka. Ako pakain ka na lang. Yung gano'n kasi, ang hirap din naman kasi 'di ba isipin mo yun, kasi iba-iba naman tayo ng personality. Kung sa akin, may kunyari may sitwasyon talaga na kunyari kailangan mag-uusap kami nung tao na kinasasamaan ko ng loob or ano. Kaya ko naman makipag-usap lalo na kapagka sa mga sa mga kailangan talaga. Kunyari kailangan sa trabaho, pagka mga gano'n, kaya ko pa naman makipag-usap. Pero kung yung time na na talagang wala akong intention sa kanya or wala kaming kailangan pag-usapan, parang ang hirap, eh. Hmm. Ang hirap gumawa ng way na para mag-uusap kayo. Pati ang hirap mag-approach na ikaw na yung na parang nasaktan. Oo, ikaw yung Ikaw pa yung nasaktan. makikipagbati, Oo. parang Kaya nga. gano'n. Oo, sa'yo kailan nung mo sa gano'n na parang pagka may nakasamaan ka ng loob, kinakausap mo pa ba sila? 'Pag may kailangan, Huwag na ayan, yun. 'pag sa Kaya school. delete na yun, Hindi, pag sa Pinaparinggan niya. Ay naku, yung iba diyan. yung May pa kasalanan pa sa'kin yan.
'pag sa school ta's may kailangan ako, parang kaya ko pa yung ipagsantabi ba yun? Oo, isa yun, Ayan, tama, isang tabi isantabi. yung sama ng loob. Ayun. Kasi may kailangan nga ako and school yan eh. Mm. Yan. Kumbaga Naka-schedule. kakausapin mo pa rin ng Mm. maayos. Hindi yung katulad nung, "Bahala ka sa buhay niyo diyan." Ay kasi may iba gano'n pala ginagawa nila 'no, parang kunyari masama loob ko kay Inkel, Hindi tapos kailangan namin natutulungan. mag-usap ni Inkel or may kailangan kaming tapusin na project, parang sasabihin ko lang, "Man, ikaw na nga kumausap diyan." 'Di ba may gano'n eh, nag-aano sila Iwasan. ng ibang tao. May Nagaganon ka din ba? Hindi, Dumediretso ka? Wala Wala akong pakialam sa'yo. Ay, ganun. Alam ko masama loob ko sa'yo, pero kailangan natin tapusin 'to, tapusin Oo. natin 'to Hindi. ngayon. Para lang mapakita na kunyari nag-move on na ako. Ah, pero deep Not inside. your person kasi. Pero deep inside, Pero ang hirap nung mahirap mag-a-approach yung na Ay hindi, gano'n. ikaw sa work. Sa Kamusta? work. Ayun, minsan kasi may mga time na syempre frustrated ka na dun sa work mo tapos sasabay pa yung ka-workmate mo parang parang naibibigay pa yung or napapasa pa sa'yo yung parang duty niya or gano'n. Parang mahirap yung gano'n kasi mahirap matapos yung gawain na may sama ka ng loob sa isang ano. Oo, Lalo na pero kung araw-araw pang makikita, di ba? kaya nga. Ikaw anong ginagawa? Anong approach mo sa gano'n? Kunyari bad trip ka sa boss mo, gano'n. Kunyari lang naman. Baka marinig po ng boss. Siguro time na Time heals. time heals. Hindi, pag ganun, kinakausap ko talaga na may problema, ganun. Ano kumbaga prangka ka na sinasabi Oo, mo kasi na mahirap ganito? naman na ikimkim mo na araw-araw mo pang Meron kasing nakikita. gano'ng tao eh, yung kumbaga pagka may issue, Nakausap kaya mong agad. sabihin eh, "Sir, ganito kasi medyo masama yung loob ko sa inyo na ano ko sa inyo eh." Na parang napapaalam mo sa kanya yung Oo. talagang sama ng loob mo. Tapos siyempre mas madali mo na lang ma-o-open yung Mm, kung ano yung kailangang gawin. 'Di ba, mm, sunod yung work mo. Pero mm, alam niya na gano'n may sama ka ng loob sa kanya. mm, Kumbaga may taong gano'n kasi. mm, May tao din naman na hindi talaga magsasabi yun. mm. Yung parang mararamdaman mo na lang na may sama siya ng loob sa'yo. Pero Cold treat. pero wala Cold treatment. wala. Bigla-bigla na tumatapon yung mga papeles. Mahirap yung gano'n kasi Oo. makakuha ka pa talaga ng Mm. mabigat na kaaway pag Oo. gano'n. Pero Tsaka ano kasi, damay-damay na 'to. ang matawag dito, ano kasi depende kasi sa karakter ng tao. Mm. Depende kung kaya mong sabihin. Ayun katulad yung kay Inkel, gano'n na lang kumbaga, let's be professional na lang. Yes. Parang gano'n. Ganon Ganun Tapusin na natin lang. tong work natin pagkatapos wala Wala na na. tayo. Wag na Tapos na tapos tayo. after. Hindi parang may gano'n eh, may mga Oo. gano'n eh. Ang hirap din eh 'no, ang hirap maghanap ng common grounds Oo. para lang dun sa tao na kinakausap mo. Pero sana, kumbaga hangga't kaya, sana maggawa ng paraan. Na malay mo pagsabi mo sa kanya nung talagang problema, mas Maayos na. maayos, oo, may mga gano'n. So, yun nga, yung pagpapakita mo ng kabutihan sa kaaway mo, nakaapekto kaya yun sa behavior nila? Puwede bang, maging mabuti ba sila or Oo. parang lalo pang Mababad trip. oo, mababad trip sa'yo kasi Sige, sabihin natin sa ganito, sa atin na lang, kunyari ikaw, Kel, may kaaway ka. Pagka naging mabait ba siya sa'yo, anong naiisip mo agad? Parang ano? Plastic. Plastic! Plastic Isip ko agad. talaga. oo. Hindi, real talk Mainis lang ako. naman. Mainis ako kasi, ba't di ka nagagalit? Ba't di ka apektado? Ganon. Pero, yun, parang parang sampal rin sa akin na dapat mag, mag, mag-forgive ako or mag-move on sa ginawa niya. Ayun. Seryoso. Sino ka dyan? Ikaw man, pagka sa mga ganun na, kunyari, yung nakikita mo yung may pinagawayan kayo ng bebe mo. tapos, mabait siya sa'yo, parang ikaw bad trip ka, tapos bigla siyang mabait na sa'yo, parang gano'n. Anong naiisip mo? Nagbabago ba yung kunyari masamang-masama talaga yung loob mo 'no, tapos biglang-biglang magbabago yung mood niya ng bait-baitan niya siya, gano'n. Naba-bad trip ka ba lalo? Siguro 'pag nangyari sa'kin sa mga tao gano'n, in general, siguro ang iisipin ko, ano 'to, siguro gusto lang nitong makipagbati para mas masira niya. Parang alam mo 'yun, isipin mo na nakikipagbati lang siya para magawan ka uli niya ng masama. Ewan ko Oo. ewan ko na nga, pero Hindi naman pangit parang naman. ang weird naman kasi nun, 'di ba? Alam mo ba yung Trojan War? Oo, Alam mo ba tama. yung Trojan Yung War? bibigyan ka ng 'Di gift. ba,
'Di ba may kabayo silang kahoy, then sila yung kaaway, nag-alay sila ng kabayong kahoy na malaki, pero nandun sila sa loob. Tapos sinatake Mm. nila. So ang akala nung mga taga Troy, regalo to ng mga Diyo. Di pinasok nila yung kabayo. Eh di ayun, nakapasok yung mga kalaban. Sinira sila mula dun sa loob. Sa loob. So kung ako, kunyari magkaaway tayo, 'di ba? Tapos parang, Biglang huy, babait. babait. Siyempre ang weird nun. Pero makikita mo naman kasi yung sincerity ng Oo, tao, 'di ba? tama yun. Makikita mo naman yan sa sa kanya. Like, kung gusto niya talaga makipag-reconcile reconcile. Big word. Big word. Pero ayun, makikita mo kung gusto niya makipag-reconcile na parang, eto, parang, nature niya siguro. Siguro nagkamali lang siya. O, tanggap niya. Oo, tanggap niya yung Mm. pagkakamali niya. Siguro, gusto niya talagang makipagbati. And, ayun, maganda yun. Kasi nga sabi sa golden rule? Kung ayaw mong gawin sa'yo, Gawin mo sa iba. Hindi, pero, Kung ayaw mong gawin sa'yo, gawin mo sa iba. so kung ayaw mong, awayin ka, di ba? Wag mong gawin. Oo. Show kindness sa mga tao. Kasi magbubunga naman yun kung mabuti yung gagawin mo sa kanila. Magbubunga at magbubunga yun ang mas magandang bagay. Tama naman yung sinabi ni Emma na gano'n na kumbaga yung sincerity. Kasi sa totoo lang, tingnan niyo yung ugali natin. Sama, di ba? Yung naging mabait na nga sa'yo yung taong may nakagawa na masama sa'yo, pero pag-isipan natin, plastic naman to. Pero yun, totoo lang, Oo. yan, normal na pag-iisip natin bilang isang Pilipino ba? Basta parang Instinct natural yan, kasi oo. yun Natural na natin yan, na nangyayari sa buhay natin na ganyan yung naiisip natin. Pero katulad ng sinabi ni Eman, talagang tingnan natin, baka mamaya sincere naman sa ginagawa niya, di ba? Or syempre, kung masama yung loob natin, ipag-pray natin na malaman natin, makilatis natin ba? Di ba? Or kung medyo naguguluhan na talaga tayo, pero mabilis lang naman ewan ko lang kung kaya niyong kilatisin yung mga gano'ng mga bagay. Oo. Pero normal na normal yun. Pagka may biglang bumait sa'yo, parang, sus, gano'n. May Sus. ano na naman to, may ibang ano na naman, Gusto. gusto na naman to, Mm. or naghahanap na naman ng chismis to, Butas. kaya nagbabait-baitan to. Diba? Pero tingnan Kailangan natin. to. Natin, ipag-pray natin na malaman natin kung ano talaga yung sinasalob niya. Diba? Para alam natin at hindi din tayo madaling maloko ng ibang mga tao. Diba? Baka kasi gamitin nilang masanay sila at ulit-ulit na lang gawin sa atin. Pati hindi naman, dyan sa word ng can change the behavior, parang depende pa rin yan Hindi lahat matatanggap yung pagiging mabuti mo kahit, halimbawa, nagawan mo siya ng kasalanan tapos naging mabait ka bigla. Naging Siyempre, mabait ka kung sa kanya. yung damage na binigay mo sa kanya, parang hindi agad mahihil Mm. yun. So, ikaw bilang The damage has been done. hindi agad-agad, kumbaga, ganun din, kung magsi-switch kayo ng situation, syempre, nandun ka rin sa stage na parang iniisip mo or doubt ka sa actions niya na parang, bakit bigla itong bumait sa akin? Baka may kailangan to or may bad intention. So, Parang ganun parang vice versa naman yun oo. na kung ikaw naman sa side na bigla kang bumait, 'di ba? Mm. Pero sa atin naman, kung tayo man yung gagawa ng nagiging mabait, siguro din natin sa sarili natin na hindi tayo nakikipagplastikan, 'di ba? Oo, tsaka Kumbaga sincere totoo. tayo na nagiging mabait tayo sa kanila. Ngayon yung reaction nila, kung ano yung magiging behavior nila, hindi na natin alam yun kung magagalit pa ba sila sa atin or ganun din iisipin din nila plastic to. Ganun din sa iniisip natin. 'Di ba? Parang hindi kasi natin hawak yun Pero may factor yun. May factor. May factor yung pagiging bigla mabait natin or magiging mabait tayo sa mga taong nakagawa sa atin ng mali. So, meron dito mga ways or practical ways para malaman natin kung paano ba magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa or dun sa kaaway natin or nakaalitan natin. Number 1 is understand their perspective. So, aalamin natin or intindihin natin yung perspective naman or side nila. Ano bang pwedeng dito? Pwede naman yun. Medyo yun. Medyo mabigat din, minsan, di ba? mahirap. Pero Lalo na kung hindi ka parang relate. ang gagawin natin, ilalagay natin yung side natin sa kanila. Oo. Pero bakit hindi na lang sila lumagay sa side natin? Hindi, ang Ito tayo yung nasaktan. dyan, nakapanood na ba kayo ng face to face? Yung sa Channel 7. Ano yun? Channel 5 Two. Channel dyan. 5, ano yun? Oo. Five. Di ba alam mo yun, pagdating mo, bugbog. Oo. Yung bibigyan muna ng Oo. time para magbugbugan Oo, tsaka ganun. dadating yung bouncer. Tapos di ba, syempre, yung show, di ba, magpa-progress na pag-uusapan. Then, marirealize ng both sides na, kaya pala ganun. Oo, Kaya pala nag-uusap. sila nag-away kasi tortang.
Ulam ko ay tortang tunog. Hindi, pero ano naman, tama naman. Yun talaga yung ano dun, kumbaga isang way talaga para malaman natin. Kasi Mag-uusap. mahirap malaman yung perspective ng tao, Kaya lalo nga na kalaylinan. mag-a-approach ka sa Dapat kanya. talaga mag-usap. Mm. Malinaw na pag-uusap. Kasi kung hindi kayo mag-uusap, iisip-isipin, wait lang, ano ba yung perspective niya doon? Kasi pag Kasi pag Ang ikaw lang hirap. saka iisipin dapat mo. manggagaling sa kanya mismo. Oo. Kasi Kasi iba pa rin yung iniisip mo eh. Mm. Iba pa rin talaga yung mailalabas ng utak mo compare sa totoo talaga nangyari. Posibleng ma-hit mo yung perspective Oo. niya mismo or posible din na sobrang layo, magkamali ka oo. din. Mahirap manghula. Kasama nung pag-uusap nyo, magse-set ka na ng boundaries. Importante na dahil ito na, nangyari na 'tong Nangyari bagay na, na 'to, tama. mag-set ka na ng boundaries Oo. mo. Pero ano, yun nga, maganda din talaga yung magse-set ka ng boundaries. Pero kumbaga pag alam mo na, sobra na yun, iwas muna ako dyan. Para at least maiwasan mo na. Sa'yo pa lang, Putol na yung oo, kumbaga malalaman na nila, ay wait lang, mukhang foul kay Rento 'di ba? Parang gano'n eh. Para ako kasi bago pa sila kunyari sabihin natin bago pa magkaroon ng, masamang sinabi sa'kin or masamang nagawa sa'kin, may boundary na ako eh. Pagka nakita ko na papunta ka na do'n, Paalis na. paalis na ako. Paalis na ako. Pagka ka na do'n sa ano na 'yun, sa boundary ko na ano na, nag-aano na ako, dumidistansya na ako eh. Kumbaga hindi na tayo aabot do'n. Kumbaga pagka nakilala ka nila, alam nila kung hanggang saan ka na. Kumbaga nakikita na nila, hindi yung magse-set tayo ng boundaries after, 'di ba? Mahirap din naman 'yun. Pero kung gano'n na talaga nangyari, well, gano'n talaga, gagawan talaga natin ng boundary. saka diyan kasi nung ano din, sa'kin lang din. Sige, sa'yo na. Siguro na siguro kasi sa public school ako dati nag-aral gano'n, public school. Uso yung mga bullies gano'n. Kasi minsan pag ano, hindi mo tinibayan yung ano mo, yung kunyari nagpa-puppy ka lang gano'n, hinahayaan mo lang na anuhan ka, i-bully ka nila, talagang magpapatuloy sila. Pero yun yung mahirap dun, pero minsan kailangan mo talagang maging firm. Like Manindigan. manindigan na, ay 'pag ganyan hindi niyo na ako puwede ganyanin 'pag umabot na sa gan'tong ano. Kasi 'pag na-set mo yung boundaries, at least malinaw na Hanggang alam do'n nila lang. kung saan sila, hanggang saan lang Oo. sila, hindi Tama, sila tama. makakapang-abuso. Meron man talagang gano'n, eh, na dapat dapat lalagyan natin. Ewan ko sa ano sa'kin na-experience mo din sa school. Kasi ako kasi mapang-asar akong tao. Mapang-asar akong Hindi naman tao. halata eh. Pero pagka ano naman, pagka nakita ko ng umiyak. Hindi. Dati kasi sa school yun yung boundary namin. Para bang Pag umiyak hangga't na. hindi ka umiiyak, hindi ka Oo. matitigil. Oo. Parang gano'n. Pero siyempre kapagka nararamdaman na natin, kumbaga kung ako kasi naglalagay ako ng boundary sa'kin, ano din ako sa iba. Ramdam ko din sila kung hanggang saan yung boundary nila na, ops, medyo sobra na yata yung ano ka, tigil na ako. Gano'n ako. Kasi nakikiramdam ako eh. Kung kagaya ng sinabi ni Eman, 'di ba? Kung ayaw mong gawin sa iba, ay gawin nila sa'yo, gawin mo na lang sa'yo. Kung ayaw mong gawin sa'yo, 'wag mong gawin Gawin sa sa iba. iba. Ayan, kaya ginagawa ko sa'kin. Hindi, joke lang. Hindi, kaya nilalagyan ko na nararamdam ko kasi ayoko nang gawin sa'kin. So lastly, yung seek support. So maghahanap tayo ng suporta sa ibang tao na matulungan tayo ma-improve din yung sarili natin kung hindi tayo mapagpatawad or hindi natin kayang patawarin yung isang taong yun. Dapat humingi din tayo ng tulong sa iba kung paano yung mga Or gagawin ano, natin. maging bridge siya na ano, ibang tao mo yung bridge para Mm. mapagbati kayo na ano. Oo. Or mapagaan yung Dalawa, or ano, pero ang ano, pinaka ano dun siyempre, ano hingi tayo ng tulong sa Panginoon, 'di ba? Para Number one. mas madali nating maunawaan yung kaaway natin or mabigyan natin ng panahon para mapatawad siya, 'di ba? Sabi nga dito, be merciful, 'no? 'Di ba? Katulad din ng ating Panginoon, ng ating Ama na nasa langit na maawain, 'di ba? Kumbaga dapat ay maging gano'n din Makita tayo. sa Pero hindi atin. natin kaya 'yun kung sarili lang natin, Mm. kahit anong gawin Kailangan pa natin. din natin ng guidance. Oo, Galit pa kailangan din. kailangan talaga natin na humingi ng tulong sa Panginoon, 'di ba? Ngayon dito ano ba yung mga ano natin, mga takeaways natin? Sinasabi dito na totoo ba na sa akin kasi, siguro yung maisip ko na yung pagpapatawad kasi doon sa mga tao talaga na nakakaalitan natin, sa totoo lang nakakagaan talaga ng loob yun, eh. Kasi parang nag-o-occupy kasi yan sa utak mo, yung problema, yung issue, yung sama ng loob, nag-o-occupy sa utak mo tsaka sa puso mo. Kumbaga imbis na yung space na yun ay nagagamit mo sa mga positive na bagay, ang nangyayari, hindi. Kasi parang ang bigat niya, eh. Pero ngayon kung maire-release mo yun,
hindi yung magwala ka. Hindi, kung mapapatawad mo sila ng talagang taos sa puso o natutunan mo silang patawarin, kumbaga ang laking gaan nun. Kasi hindi mo na siya iisipin palagi or hindi nasasama yung loob mo. Makakapag-isip ka ng ibang mga bagay na kung saan ay makakatulong pa rin sa paglago mo. Ang dami na kasi nating problema sa buhay, ang dami na nating mga pinagdadaanan, mga trials, tapos sabay dadagdag mo pa yung sama ng loob mo sa isang tao, 'di ba? Parang parang sobrang mo naman pinapahirapan yung sarili mo, 'di ba? Kaya hangga't kung kaya magpatawad, patawarin para at least maging maluwag yung puso't isipan natin para sa iba pang mga bagay. Pero yung ano kasi, yung pagfo-forgive or yung loving our enemies is parang isa siya sa mga bagay para makapag-move on or just, keep moving forward sa Buhay. buhay natin. Ayun. Sa akin naman yung tumatak sa isip ko yung understand yung perspective ng iba. Kasi siyempre kung hindi mo alam yung reason nila bakit nila ginawa yun or may intention man silang masama na hindi mo nagustuhan. So, para sa akin yung understanding ng perspective ng iba, maintindihan mo bakit nila nagawa yun. Tapos dun ka na rin makakapagbigay ng boundaries kasi dun mo na makikita kung bakit nila ginagawa yun. Halimbawa kung intention nila is bad intentions. So, ipakita mo sa kanila na, "Ay, hindi niyo ako puwedeng i-abuso, Ganyan-ganyanin. abusuhin or Mm. awayin," ganyan. Kasi parang ayoko ng gano'n. So, in that way, makikita nila na hindi mo 'to gusto. So, hindi na puwede nilang ulitin 'yan sa'yo. Ako naman is yung kasi parang 'pag sinabi natin kunyari ginawan ka ng masama, then parang tumakbo ka, then sasabihin ng mga normally sasabihin ng mga tao, duwag ka kasi or Oo. takot Mm. takot ka lang naman diyan sa ano, sa taong 'yan. Pero ano, natin na ano, hindi kaduwagan yung ano, umiwas sa mga ganito na yung pagganti. Kasi yung revenge, mahirap 'pag dun tayo nag-focus imbis na forgiveness, maaaring mapunta tayo kung saan katulad nga ni ano, ni David 'di ba, na ilang beses siya pina-persecute siya ni Saul din. May times na kaya niya ng gumanti pero hindi niya ginawa. Tas parang kung titingnan natin parang duwag si David kasi takbo lang siya ng takbo, kung saan siya habulin tatakbo siya sa susunod. Pero 'pag inisip natin, dapat gano'n yung maging character natin na 'wag tayong gumanti imbes na dapat ano, pag-pray na lang natin na ano, na si Lord na yung bahala sa ano, sa ating mga kaaway, ayun. Kumbaga parang ano, dapat importante sa'tin yung Panginoon compare sa sasabihin ng ibang tao. Hmm. 'Di ba, Mm. hindi natin kailangan isipin yung ibang tao, isipin natin kung ano yung makikita sa'tin ng Panginoon, kung papaano ba tayo nabubuhay bilang isang Kristiyano. At yun, medyo mabilis ang oras natin mga kaibigan. Maraming salamat na naman po sa inyo. Umabot na naman tayo sa Masas pagtatapos. Ayan, maraming salamat sa Maraming lahat ng salamat po. mga nanonood sa'tin at nakikinig sa podcast. Nakikinig din ako sa Spotify nung ano, nung mga podcast nung sa'tin. Para may listener tayo. So yan, maraming salamat po sa mga nanonood. Patuloy niyo pong i-subscribe or share sa inyong mga kaibigan, yan. So may mga iba pa po kaming, topics and episodes na paparating, so mag-wait lang po kayo. Pwede din sa kaaway ba? Pwede din sa Share sa kaaway. kaaway. Hindi. So Ayun. I-share yun. ko nga 'to. Ayan, salamat na marami sa lahat ng mga nanonood, sumusuporta. And bago tayo mag-close, puwede naman lang. Let's pray. Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpapasalamat na napag-usapan ng topic na, mahalin ang aming kaaway. Sana po ang aming mga nasabi ay makatulong sa aming mga manonood at pati na rin po sa amin. Sana po ay ito'y makatulong sa aming pang-araw-araw na na aming buhay at ako po ay humihiling ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Yun lang po ang hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.